Okay, muling nagbabalik. Alam niyo na, kahit saan podcast, episode 14 with, pakilala ka, tol. Ako si Nick Abuel. Taga saan ka, tol? Taga dito ako, Macau. Macau local ka. Oh, local ako. Okay. So, isa si Nick sa mga Filipino Macanese dito sa Macau. So, nga pala guys, nandito kami ngayon sa Parisian. So, located to sa Cotai Strip. So, sa mga taga Macau, familiar naman siguro kayo kung nasan yung Parisian. So, yun. Bago natin simulan, tol, buksan muna natin yung beer natin, tol. Tara. Teka, paparinig ko. Ay, puto. Yan, nagyabang pa ako. Cheers, bro. Cheers. Tol, napansin ko. Ano? Yung itsura mo hindi ka Filipino. May mixed ka ba, tol? Mix ako. Ano ako, half Filipino, half Indian. So yung nanay ko ang Indian, full-blooded 100% Indian. Mm-hmm. Tapos yung tatay ko ay Filipino. Tangan, ang ganda ng mix. Oo. So alam mo na, tatay ko ang Akala ko parang mixed Portuguese ka. hindi. Indian Actually, dito, I mean, I get that a lot. Lagi kong nakukuha yun na mukha akong Portuguese. Hindi ko alam kung yun yung magiging mix ng mga Indian-Filipino na magmumukhang Portuguese. O baka yung mga ugis sila talaga ay half Indian, half Filipino. Who knows? Pero yeah, I get that a lot. Tapos to their disappointment, hindi ako nagpo-Portuguese. Pero marunong ka mag-Indian. Mag-Hindi pala, hindi. Hindi. Hindi ka tinutuwa hindi ka natuto? Hindi ako natuto kasi nanay ko at tatay ko, parehas silang lumaki sa Pinas. Bali yung grandparents ko sa Indian side, sila yung pumunta ng Pinas. Nag-migrate sila. It's because of war. May war, pero may gulo lang talaga na they just couldn't handle that shit na talaga. So so yung mami mo is hindi rin siya marunong mag-Hindi. Tama ba? Hindi ba? Hindi sick. Maraming relihiyon ang I mean yung language pala. Language din, marami din. Ang pagkaalam ko hindi ako. Ano tawag sa Indian language ba? Hindi, 'di ba? Hindi, pwede rin, oh. Pwede rin, 'di ba? Oo. So hindi siya marunong. Yung mami mo. Ako yung maling taong tanungin mo pagdating sa Indian culture kasi out of touch talaga ako sa Indian culture kasi sipin mo naman, nanay ko full Indian pero nagtatagalog kami sa bahay. Okay, gets. So sad to say, sometimes wala na ako sa culture ng India. Kumbaga yung mami mo is hindi rin siya in tune sa Indian heritage niya. Sort of, yes. Kasi yung parents niya, grandparents ko talaga yung talagang sa Indian talaga. Indian talaga. Pero in a sense na kasi nanay ko lumaki sa Philippines. Pinas. Catholic was is still the biggest religion sa Pinas, 'di ba? So true. Yung nakilala niya tatay ko, hindi niya nagawa yung traditional arranged marriage. Mm-hmm. Kasi nakilala niya tatay ko. Mm-hmm. So naging sila. And then yun. Then story goes there. Parang doon na siya naging Catholic. So and then ang daddy mo is sa laki rin sa Pinas. Laking Pinas din. So sino local sa kanila? Sa Macau? Silang dalawa. So story time. 1989, pumunta tatay ko dito. Kami magkakapatid, ako yung pangalawa. Ang pinaka-nauna is si Kuya. Okay. Kasi pinaanak si Kuya ng 1984. So, after 89 ka? Hindi, 96 ako. 89 nagpunta parents mo dito. Okay. Pre, nga pala. Sorry. Hindi, yung tatay ko, pumunta siya dito kasi parang alam mo yung panahon na yun, parang Macau was kind of like open country. Biglang nag-pop out sa mapa na uy, may bansa na 2 hours away lang dito. May Macau. May Macau. Diba? Yung tipong kung saan tayo nakaupo ngayon, wala to. Exactly. Man-made to eh. Kumbaga doon lang yung island eh. Actually na-witness ko pa to nung binibuild up to. Kasi first time ako nagpunta dito 2006, 2007. 2006, 2007? Mga ganun, around dude. Yun yung, hindi ko naman sinasabing golden era. Pero yun yung, it's where everything is slowly getting where we are now. Actually, sort of
laki rin ako dito, parang sort of, parang gano'n. So, nakita ko baga yung culture dito, kumbaga, nakalakihan ko rin somehow. So anyway, balik tayo sa, 1989. 1989, oo. So, lumipat tatay ko dito, siya yung unang pumunta dito, tapos nag-scout siya, nag-ikot siya, nagbisikleta lang siya around here. Hanggang sa, sorry, piyok ako. Hanggang sa naka-settle in siya, tapos nakahanap siya ng trabaho, hinatak na niya mami ko at kuya ko. Yun yung, ang alam kong balita ko, yun yung time na naggagrant ang Macau ng residency. Yes. So, correct me if I'm wrong, kwento ng magulang ko to, baka ibang kwento rin ng ibang tao to. Kwento sa akin ng nanay ko, chismoso nanay ko. Yung panahon na to, si Macau government, syempre, kailangan niya ng tao. So, kailangan niya populate nagkataon lang na puro Pilipino kasi, 2 hours away. Kabilang island, Pilipinas eh. So talagang medyo normal makita mo na puro Pilipino ang nasa Macau. Actually, yun nga guys, konting trivia lang. Karamihan ng mga locals dito sa Macau, aside from syempre Chinese, Portuguese, tsaka Filipino ang marami talagang local. Actually, mostly nga eh. Kasi, I mean, if we go history, di ba, Portuguese naman talagang may hawak dito eh. Hanggang nung 1999 ba? 1990... let's say mga ganun. Tapos biglang binigyan na lang ng Portugal yung China. Binalik sa China yung bansa na to. So, meron kaming 50 years. Pagkaalam ko, 50 years ba o 60? Basta 50. Kasi wala pa ako na-encounter or meron man, sobrang konti lang na aside from Filipino nationality na local, like. So yun, yung pala yung brief summary. So normal lang na makita mo na parang conversation starter na, uy, white card pala tong Pinoy na to. Normal lang yun kasi sa panahon nung mga early 90s, marami talagang Pilipino pumunta na Macau. Ngayon ang tanong, bakit yung mga iba blue card, mga iba white card hanggang ngayon, tapos yung mga blue card 20 years na sila nandito, 30 years na sila nandito. Okay, sige. Eto maganda, coming from a local, ikaw ang mag-explain yan sa kanila. So, bakit nga yung iba 20 years na dito, pero hindi sila locals? Kasi, eto, coming from my parents lang to, correct me if I'm wrong, ha? Nung panahon na yun, may nagchichismis na kailangan i-surrender yung white card. Ngayon, nakuha ko yung ugali ng tatay ko na hindi ako naniniwala agad. Tama. Teka, palampasin muna natin itong mga to. Sige, okay lang guys. Dito, may ugali ako nakuha ko sa tatay ko, which is, maniwala ako sa'yo. Pakay ko dyan. Gumagalaw lang ako pag pulis na talaga pumunta sa bahay ko. Okay, doon na ako talagang, shit, okay, kailangan ko talagang may gawin, di ba? Pero nung panahon na yun, nag-handout sila ng white card. Ngayon, merong parang grupo ba? Hindi naman grupo, pero parang nagkakaroon ng kalat-kalat na kailangan ibalik yung white card. So, tatay ko, hindi nakinig dun. Yung mga nagbalik ng white card, naging blue card. Tapos yung mga iba, kasi yung proseso daw, sabi ng nanay ko kasi, kuya ko, ito isipin mo to kuya ko, lumaki sa Pinas. Born, bred in the Philippines, pero local din siya. The thing is kasi, nanay ko, every year, kasi kuya ko naiwan sa Pinas. Naiwan siya na 7 years old. So, syempre, challenging sa magulang ko to na nandito kami sa Macau, anak ko nasa Pinas. So, yung nanay ko, every other year, bumabalik siya ng Pinas. Kinukuha niya anak niya, si kuya. Binabalik niya sa Macau si kuya. Nag-aral dito si kuya ng ilang taon din. Sa St. Mary's Bata, saan siya nag-aral dito. Pero nag-aral siya dito ng kinder hanggang somewhat in primary. Tapos high school, binalik na siya sa Pinas. So, doon na siya tumuloy. Pero, dahil pabalik-balik siya, lagi local pa rin siya. Oo, kasi nire-renew eh. Totoo yun, nire-renew. So, di ba, alam mo, batas natin dito sa Macau is, kung lumampas ka ng 36 months, kailangan mo magpakita at least kung hindi ka Macau passport. Kumbaga somehow, kailangan mong umexit. Kailangan mong umexit. Kasi, ang mangyayari, tatanungin ka, nawala ka ng 10 years, 5 years. Kumbaga, ma-forfeit yung white card mo. Yun, oo. So, may mga ibang Pilipino, hindi nagawa yun. May mga iba, katulad ng magulang ko, talagang ginawa nilang paraan.
nanay ko, yung kumbaga naghihingi siya ng pera sa mga kaibigan niya. Ang daming tumulong sa nanay ko. Kaya dahil sa ginawa ng nanay ko, naging white card kami. Yun ang maganda. Tsaka kasi, yung panahon kasi na yun, hindi mo naman, especially siguro ng panahon ng parents mo, hindi naman nila i-expect na magbo-boom ang economy ng Macau. Hindi. Pero malaki kasi yung potential ng Macau na mag-boom. Kasi nga, under Portuguese colony siya at that time. So, meron talaga siyang potential na mag-boom ang economy niya. Tama. So guys, mabalik lang tayo sa sinabi kanina ni Nick. Ngayon kasi, at recent times, ewan nga, for me lang, merong 2 ways para maging local ka dito. In recent times, during these times, for me lang, it's either makapangasawa ka ng local, which gives you, syempre, pagka nakapangasawa ka ng local, magiging local ka rin. Automatic. By default. By default. By default, magiging local ka. Yung pangalawang alam kong way para maging local ka dito is, pagka ang position mo sa mga companies dito is talagang tipong mga director level, level 3, level 2 above. Kasi parang company mismo or government mismo ang nagbibigay ng parang... It's okay. No, it's okay. Parang yung parang government na mismo ang nagbibigay ng parang parang special skilled worker type of visa na kaya ka binibigyan ng white card eh. Parang ganun yung pagkakaalam ko. Masyado ka nang importante sa kanila. Ano na yan? Under the table ni Joke. Parang ganun yung alam ko, ganun. Pero meron ding pero rin siya, na-forfeit din siya eh. Kasi yung mga dating naging boss ko, dating mga local dito, na after nga nung pandemic, hindi na sila local. Parang hindi. Yeah, that's true. Merong ganung cases. So, yun yung 2 ways. Tama nga, nung pandemic, naalala ko, kwento ng mga kakilala ko, Diyos ko, yung mga among-amo talaga, tinanggal na. Ang gastos mo. Nagbumabaksak ekonomiya natin. Tas yung sahod mo, yung sahod mo ay nakakapag kung hindi ka namin binabayaran, na bayaran namin 4 na tao. So parang alis ka na. That's the hard shit. Pero yeah, dito kasi age gap namin ni Kuya is 12 years eh. So yun, pinanak ako dito 1996. Ako lang sa kami dito ka na pinanganak? Kaming 3 magkakapatid. Ako lang yung pinanganak sa Macau. Pero lumaki ka rin sa Pinas? I wouldn't say, honestly, lumaki ako ng Pinas. I wouldn't say that. Kasi, every year ako umuwi eh. Kumbaga, vice versa yung situation natin. Kasi ako naman, every summer vacation ng school sa Pinas, dito ako nag-vacation. Exactly. For 2 months. So, vice versa, ikaw naman, for school break, sa Pinas ka naman nagbe-break. Tama. Okay, gets. Kasi, paano ba sabihin? Kumbaga ka lang din, sort of. I mean, sorry. Problema ko naman as myself is parang minsan nakakaingit din yung mga taong may identity. Hindi ko naman sinasabing hindi ko alam kung sino ako, 'di ba? O anong gender man ako, 'di ba? Pero ang sinasabi ko is like kasi Macau, I wouldn't say may culture itong lugar na to kasi sobrang diverse eh. When you talk about culture, we're talking about like heritage ng origin ng bansa. Kumbaga sa Pilipinas, di ba? Kumbaga, yun gets ko na yung ibig mo sabihin sa identity. Kasi parang, kunwari, tayo mga Pilipino, well, Pilipino din naman ako, half naman ako. Meron tayong mga, ang tawag sa mga festival na yun, yung every January. Let's say, Pahiyas, Sinulog. Mga ganun. Siyempre, nakaka-engage ako kasi Pilipino din naman ako. Sa totoo, half naman ako. Pero in terms of like, pag nasa Pinas ako, yung culture ng Pilipinas, yung like the way of living lifestyle, sobrang magkaiba at parang totoo naman. Hindi ko pwede sabihin na lumaki din ako ng Pinas, hindi. Sort of. Kasi tumagal ako doon ng mga ilang buwan din. Kumbaga accumulation of let's say every year ka umuwi. May accumulation pa rin. Tsaka may pera ka eh. Like, I'm sorry, ayoko sabihin that way pero may pera. Okay lang yun. Kumbaga, it's alam naman ng mga viewers natin sa White Mesa yun na everything na nangyayari dito sa White Mesa is raw and true. So okay lang yun, no need to filter out. Okay, alright. Gloves off, Nejo. Kasi parang, syempre, pag nasa Pinas ako, may pera ako eh. Alam mo yun? Magkano yung conversion rate natin? Ang taas ngayon, 7 pesos. 7, exactly. Na-check ko ngayon, 7.28 pesos. Puta, masarap sumahod ngayon Diba? So, syempre magulang ko, big time sila sa Pinas pag umuwi sila. Kaya,
doon namin nakita yung kung sino yung talagang close mo na relative. Exactly. Kasi nung mga panahon na close pa, well, sana hindi mapanood to ng mga pinsan ko, no? Hindi ko sasabihin kung sino-sino, pero may certain group of family members kami na, alam mo na, actually, hindi naman nawawala yan. I get your point. Oo. Meron, actually, sa pamilya, meron at merong ganun. Tol, sa totoo lang. Ilang yung masakit kasi minsan, kasi may lumaki kayo nung bata kayo eh. Wala ka naman alam sa mga political shit ng... wala ka pang alam sa ganun, sa ganung side siyempre, ng buhay. Mga pinsan ko, pero nung lumaki na ako at siyempre nanay ko nag-open up na sa akin. Excuse me. Pagka kami ni mami, minsan pagka nakasabay kami na off kaming dalawa, minsan sabay lang kami kumakain ng lunch. Minsan nagkukwento rin yun na yung tita ko pala ay backstabber, yung mga ganun. Tapos parang, syempre, hindi mo rin maiiwasan yung point of view ng mami ko. Pero, syempre, kailangan ko din, kung gusto ko investigahan, di ba? Kailangan ko din alamin yung side ng tita ko. Kumbaga, where did you come from para masabi yung mga ganung bagay? I mean, syempre, kampi pa na ako sa nanay ko, pero hindi ko rin itatago yung fact na kung yung nanay ko nagkamali. Mali ka. Pares tayo to. Kumbaga, nandun tayo sa point ng kumbaga, lamang ka pa rin kahit ano mangyari, nanay kita eh. Pero pagka mali ka, hindi naman para hindi rin kita a-advise ang kita na hindi, baka naman mali lang yung pagkakaintindi mo kay tita. Ganong i-way pa rin. Kumbaga, hindi para sabihin mo na hindi, ikaw yung mali. Di ba? Kasi minsan like, alam mo, pagdating sa magulang natin, habang lumalaki tayo, di ba? Parang hindi mo naman sila dapat laging ginagalitan ba? Oo naman. Normal lang naman na mainis ka sa kanila, pero habang tumatanda ka na, lalo na tayo na. Ilang taon na lang, magte-30 na ako, tapos parang, siyempre, magulang mo rin, tumatanda na rin. So alam mo yun, parang sa mga... Maximum tolerance and understanding. Maximum tolerance. Kaya yung back to sa topic na kung paano ako nakarating ng Macau and all that, big kudos sa nanay ko talaga. Shoutouts kay mami ni Nick. Shoutouts kay mami ko. And ano ang pangalan ng parents mo, tol? Baka mapanood nila ito. Baka mapanood nila. Tatay ko, pangalan Eric. Dad, shoutouts love you. Tito Eric. Tsaka si mami ko, Mami Cory. Tita Cory, shoutouts sa'yo. Nga pala, tol. Parehas tayong kusinero eh. Okay, so sa previous episode, shoutouts ulit sa kusinero all over the world. So, yes, sir. Paano ka naman nagsimula sa buhay ng kusina, tol? Kitchen life. I'll go way back. Fun fact, sa pamilya ko, sa parents ko, tatay ko yung nagluluto. Hindi nanay ko. Actually, cut lang ito sa sige lang. Ito yun yung common stereotype sa household eh. Ang usually sinasabi nila is laging nanay ang nagluluto, which is true at some point, at some degree. Totoo naman na laging babae ang nagluluto, pero may mga cases din talaga na like in my side of the family, mostly ang nagluluto is puro mga lalaki rin naman. So okay, back to you. Yes, so pero before my father na siya yung nagluluto, nanay ko, kasi yung nanay ko yung naghahanap ng trabaho nung lipat niya ng Macau. Tatay ko yung nagtatrabaho. So nagawa nila yung sort of traditional mami yung nagluluto. Pero may mga storya din siguro man magulang yun na may mga panahon na yung tatay mo naman yung nawala ng trabaho. Oo, tapos yung nanay mo yung nagtatrabaho. Kasi yung ekonomiya ng Macau ay at that time hindi siya yung parang stable. Kasi some places are developing, some companies are like, okay, sige, tanggal tayo ng tao. Nadamay din minsan magulang ko doon. So nagkataon, may isang period ng time na nanay ko naman yung nagtatrabaho. Yung tatay ko naman yung kailangan magluto. Yung nagluluto tatay ko, bigla niya nagustuhan. So yun yung fast forward, yun yung fast forward, career na ginawa niya. Yun talagang yun talagang parang alam mo yung tipo, minsan nga nanay ko gusto magluto, hindi ako na. Tatay ko na mismo siya, ako na. Which gives me kind of like wow. Tatay ko nagluluto. So pinaka-inspiration ko talaga is tatay ko. Kumbaga breaking the stereotype yun eh. Oo, kasi para sa akin since medyo hindi filtered to para sa akin talaga lalaki lang nasa kusina. Yung sinasabi nila na babae belongs to the kitchen, aminin ko hindi. Actually, ako at some point nung bago-bago pa lang din ako sa kusina, yun din yung common. Pero nung as time goes on na realize ko talaga na parang karamihan, hindi siya
paano ba? Actually, ano siya eh, kahit saan, usually, kahit saan ka mapunta na kusina din talaga. Kahit man sabihin at pakinggan, pero yun yung usual discrimination talaga, na usually ang nasa kusina talaga is lalaki. Kaya nga papapansin nyo, kung magiging professional kayo sa mundo ng pagluluto, magiging pro kayo. Ang mga babae usually nasa cold station at nasa pastry. Kasi nga meron talaga discrimination na ganun. Pero pangit man sabihin. Pangit sabihin, pero ilan lang din yung kilala ko na babae nagluluto sa kusina nasa hot station. May kilala ako. Shoutout sa kanya kung nanonood siya, hindi ko na lang banggitin kung sino. Buntis siya. Nasa hot station siya. So medyo, alam mo, magtatanong yung viewers, kakasabi mo lang bawal babae sa kusina pero may kilala ka. Hindi namin sinasabing bawal. Ano siya, kasi in a sense kasi psychologically no offense isang grupong team na babae sa kusina, maniwala ka sa akin, gulo yun. Magulo yun. Hindi kayo magkakasunod. Tsaka hindi, eto na lang, wag na tayong pumunta dun sa sa ganung aspect. Para lang mas maintindihan ng mga viewers. Ganito kasi yan eh. Sa hiring process ng mga companies, usually kasi meron sa requirements na kumbaga able to lift gantong amount of weight. So, basically on that, physically, tama. Yung usual na hinahanap talaga nila based on sa requirements ng mga companies, sino lang ba capable mag-ano ng ganun? Which is male. Kasi may mga times na kailangan mo gumawa ng 10 liters ng sauce at isipin mo kung, I mean, it's just in a perspective way bakit yun ang sinabi ko. Yung sinabi ni Aaron na may hiring process na kaya mo ba magbuhat. Yung pa lang, buhat pa lang. Kumbaga, meron na silang people in mind. Kaya, pero sinasabi ko nga, no offense sa mga lady chefs, no? Kasi ako rin naman, kahit ngayon sa Gordon, meron ako mga kasamahan na babae na nasa hot station. So, kahit naman hindi siya sa Four Seasons, buntis nga, 2 beses nga na buntis, tapos ano pa rin siya? Kumbaga, ang point lang namin dito is mostly nang makikita nyo na, kasi nga babalik tayo sa stereotype na babae ang usually nagluluto, pero sa totoo sa pro world, karamihan talaga ng mga chefs is lalaki talaga. Tama. Yun lang yung point namin dito. So sa mga makakapanood man ito, hindi namin intention na i-discriminate din kayo, though wag na nating plastikin, meron talagang discrimination sa mundo ng kitchen. Yes. Na alam nyo rin naman yun bilang lady chefs, alam nyo yun. Nag-e-exist din sa isip nyo yun, sa ego nyo, alam nyo rin yun. Ang amin lang is, ini-state lang rin namin yung facts na meron talagang ganong klase ng discrimination. Pero kudos pa rin sa mga lady chefs. Don't take our word for it in a way, 'di ba? Pero parang kung babae ka at nagtatrabaho sa kusina, at head chef ka, executive chef ka, good, 'di ba? Napatunayan mong mali mali ang stereotype. Mali ang stereotype. So, yun nga yung point na parang in the future, masira natin yung stereotype, 'di ba? Pero back to why I chose this career path is mostly number one is tatay ko. Kasi syempre, nung bata ako, alam ko, lahat ng mga tropa ko, nanay yung nagluto eh. May kaibigan nga ako, primary 2 kami. Yung nanay, siya na ngayon nagluto. Tapos, pinuntahan pa niya yung classmate ko sa school. Sinusubuan pa ng pagkain. Pinagtitripan nga namin yun. Ang ina. Kaya, alam mo yun, parang nasanay ako na babae yung nagluluto. Pero nung tatay ko yung nagluluto, putya, nag-eksperimento ako. Parang bago siya eh. Bago. Kasi parang, hindi kinakain ko araw-araw eh, di ba? Sorry. So, eksperimento ako. Nagsimula ako, to my OGs, mga kapanood nito. Naalala ko nung mga early high school ako, yung mga kaibigan ko, ginagawan ko sila ng sandwich. Kasi nanay ko mahilig sa sandwich. Gumagawa siya ng homemade mayo spread with tuna. Doon ako natuto maghiwa ng onion, shallots, tapos mayonnaise, tuna na sa can. Cold dish in a way, 'di ba? Pero nakabuo ako. So yung fulfillment na nakabuo ako, alam mo, wala namang problema tumingin eh. O tingin ka, Pap. Okay lang yan. Ganun talaga sa kahit saan. Sorry pero
walang problema tumikit, pero yung tingin mo parang, tangino. Sorry, medyo hostile ako lagi. Pero yun nga, simple ingredients ako, tapos, so on so forth, tinetesting ko yung mga kaibigan ko sa school. Tapos, may feedback ako na, Nick, masyadong maalat, Nick, kulang ganito, nakikinig ako. Tapos, binabago. Magana yan, positive criticism. Positive criticism. Actually, for some people, parang, what the fuck, sinabi niya, maalat, offended. Ako talaga, maalat ba? Sige. So, binawasan ko lang yung alat. Tapos yun, tuloy-tuloy na yun na, uy, hindi ka nagbaon ng sandwich. Oh, puta. Ayos to parang biglang, ganun ko naligawan yung current, ko ngayon, yung misis ko True ngayon. food. Yun. Sabi nga nila, a way to a person's heart is through her stomach. Yes. Totoo yun. Yes. Guys, kahit san. Kaya nga sinasabi nila ewan ko usually daw ng masarap magmahal is mga chef talaga. Pero no bias. No bias. Bilang chef. Pero totoo kasi, you fulfill a person's needs Either iba yung feeling. Either woman or in a way man. na money did buy happiness kasi mahal yung ingredients, no? Pero wala naman din yung pera kung hindi mo alam paano gamitin. Exactly. Ako kasi siguro nakikita din naman ng mga kaibigan ko to, hindi ko naman sinasabi na santo ako or anything, pero nai-enjoy ko talagang magluto at binibigyan yung mga tropa ko ng libreng pagkain. Mismo. Yun yung natin, yun yung passion natin. Kasi ako bilang kusinero kasi, yun yung fulfillment natin Sabi nga nila, ang final point daw ng pagkain is plating. Tama. Sa akin hindi. Ang final point sa akin ng pagkain is yung reaction ng tao once na kinain niya. Okay. Yun na yung final point. Yun na yung final form ng art sa akin. Yung makikita ko na yung reaction ng tao once na kinakain niya na. Yun na yung final form ng art niya sa akin. Parang ganun. Okay. I'll take that back. Tama yun. Kasi plating, yes, pero ang sakit naman pag ang ganda ng plating, pag tikim parang wala nang reaction. Parang exactly. Wala na. Hindi na natripan to. Tsaka mabalik lang tayo sa sinabi mo, isang tip din, word of advice din sa mga makapanood nito, hindi lang din sa kusina o other form of, kahit kung ano man ang lifestyle nyo, about sa resources na sinasabi niya, di ba? Kung yung sinasabi niya kung may pera ka nga, di mo naman alam gamitin. Ito lang yung word of advice ko dyan. Resources are nothing if you're not resourceful. Yun lang ngayon. Amen. Kumbaga, sabi ako bilang natutong magkusina, ito shoutout sa mama ko rin. Ang lagi niyang sinasabi sa akin nun, kailangan makapag-put up ka ng masarap na pagkain kung anong laman ng ref mo. Kasi syempre may mga araw na petsa de peligro, di ba? Kumbaga sagad-sagad na yung groceries. Kumbaga, yung mga matitira sa ref niyo, yung matitira na lang sa ref niyo, yung mga parang simpleng mga frozen na lang o itlog man yan. Kailangan ma-transform mo siya in something masarap pa din. Tama. Tsaka may isang skill na meron tayo na lagi kong pagyayabang, I don't care, na kaya nating gawin na hindi kaya ng iba. Ano yun? Titingin ka lang sa pantry na halos walang kwenta, pero may mabubuo ka. Yeah, make it good. Make it good. Meron mga times na bibisit ako sa bahay ng tropa ko. Mga tropa ko minsan, tamarin din yung mga yun yung parang, minsan, may mga times na gusto mo lang mag-snack, magbukas ka lang ng chichirya, kain lang, MSG, boom, tapos inom ka ng soft drinks, tapos call it a day, di ba? Wala ka namang ganang maghirap magluto Pero may mga times na gutom ka na, yung tropa mo, tamad, tapos pagpunta mo ng kusina niya, walang kahit walang kahit man lang nasi goreng, no? Di ba? Yung mga ganun. So, paisip ako yung mga time na yun, parang, sige nga, nagpaalam ako sa kanya, oy, ano yung mga pwede kong galawin? Kasi kung technically, kung wala ako sa bahay mo ngayon at nagutom ka, ikaw yung magluluto, di ba? So what if ako na lang magluto para sa'yo? Ano yung pwede kong hawakin? Sinabi niya sa akin, actually medyo limited nga din So I'm like, shit, sige. So gumawa na lang ako ng stir-fried na kanin. Fried rice. Pero, syempre, wag tayo maging masyadong culturally correction na dapat wok gamitin. In reality, guys, fried rice is fried rice. Fried rice is fried rice. As long as you fry it, it's fried rice. Fried rice, tama. Hindi mo kailangan ng wok. Okay, I'm sorry. Yung mga elitist na kailangan wok yung wok hay. Fuck them. Fuck them. Bro, I'm telling you right now,
mahilig ka lang sa sunog na lasa. Yun lang ang masasabi ko. Naanap mo lang yung wok taste. Oo, yung wok flavor. Pag hindi, okay, fried rice is nothing without flavor. That's it. If it has wok, hey, great. Pero pag walang lasa, fuck you. Like, sinayang mo yung ingredients, Exactly. diba? So yun nga, like, may manok siya, may sibuyas, may bawang, tapos may mga gulay-gulay din. Pwede na yan. Pwede na yan. Tapos hiwa-hiwa ako, ganyan-ganyan. Tapos, Salt lang katapat niya. oo. Buti nga may jar nga sila ng MSG. Sa ba't kayo may jar ng MSG dito? Pero sige, who cares? In moderation, boom. Tapos. Oh, ano naman yun eh. Ang MSG naman in moderation. Kumbaga, it depends na lang sa, kumbaga, sa amin, coming from mga pro kasi, meron kasing type of food na para sa amin, illegal talaga gumamit ng MSG. Ay, tama. Pero meron din naman mga type of food na ano Pwede. siya, legal siya. Kumbaga, in terms namin. Like for example, ano yun, di ba sinusumikat si Uncle Roger, di ba? Si Nigel Nang yung... Oo, si Nigel. Actually, at some point, tama naman siya eh. Kasi part na ng... part na ng Chinese cuisine, modern Chinese cuisine ng MSG. Part na siya. Tama. Kasi, yun na yung... If I'm not mistaken, doon nang galing talaga yun, di ba? Tsaka hindi, tulad nga na sabi mo, it's okay yan, it's okay, basta in moderation. Oo, kasi yun lang naman yun eh. anything over moderation, anything more than what you need or sumobra ka na, so, masama na yun. Hindi lang sa pagkain yun, hindi lang guys. sa pagkain. Yung MSG kasi para sa akin, tool lang siya. Natural food enhancer kasi siya eh. Kasi minsan, may mga scenarios na, ako, aminin ko to, pa nagluluto ako sa bahay, minsan, yung lasa ng itong ingredient which is, let's say, paano ba sabihin? Yung sauce na ginagawa ko, kulang sa kamatis. Kamatis, may MSG na yun eh. Pero, kulang pa rin yung lasa ng kamatis eh. Alangan naman lagyan ko pa ng tomato paste. Mag-iba na lasa. Mag-iiba na yung lasa. Magsa-separate pan ko pa gagawin yung tomato paste, tapos ibabalik ko sa matrabaho. Wala naman akong tomato powder. So, pinaka final resource ko is MSG. Naman. Para lang mabuhay yung ano man yung gusto kong ilabas. Saka para sa akin kasi, ewan ko, correct me if I'm wrong din sa mga makakapanood din ng mga chef. Para sa akin kasi ang MSG, ang usual kasi na sinasabi la sa MSG is pampaalat. Pero kasi sa akin, ang MSG is para sa akin ano siya eh, ang binibigay niya depth of flavor eh. Totoo. Depth kasi pagka naging pro ka na, may differentiate mo na yung salty sa rich sa savory tsaka yung depth ng lasa. Tama. Ma-differentiate nyo na yun eh once na nandun na kayo sa certain level. Normally, maralaman mo naman pag MSG pag masakit na dito. Pagka maalat, sa dila mo lang. Dila-ngala lang. Sa dila lang yung mararamdaman mo. Pero pag sumobra sa MSG, parang sa jawline mo mararamdaman yun eh. Pagka sumobra sila. Tsaka hindi, pagka makapal sa MSG, unang subo mo pa lang, ramdam mo na siya. Ay, oo. Ay, putang ina. Parang, yung pa yung matitikman mo bago yung kung ano mong kinakain mo. Exactly. Parang, yun na yung lasa, so boring. Pero yun nga, like, sa pagka ko ng career ko, actually, hindi ko nga to plano maging kulinero eh. Kulinero, no? Kulinarian. Kulinarian. Kasi, nagtrabaho ako, like, ano bang ano yun? Sa Grand Lapa. Ano siya, artisan ata siya ngayon eh. Ako doon, OJT, job training para sa school. Parang internship. Internship yun. Nag-internship ako sa Grand Lapa nung high school. Talagang sinubukan ko maging kitchen helper lang. I'm telling you, nung panahon na yun, ayoko talaga. What made you fall in love? What made me fall in love? Puta, nung pandemic, wala akong mahanap ng trabaho. So ano ka, kumbaga, recently ka lang talaga naging in tune sa pagkain. Kumbaga, yung cooking is kind of a hobby. Kaya ko magluto sa bahay. Kumbaga, to be a pro, recently na lang din. To be a pro, it's basically, di ba, October ngayon. So, sa March ako magiging 5th year ko na. Congrats. Welcome to the kitchen life. Thank you. 5 years ka na. Magpa 5 years na ako. Noong mga panahon kasi hindi ko sinasabi na pro ako kasi parang para sa akin kasi wala pa ako alam eh. Alam mo yun? Hindi, ito kasi yan eh. Okay. Ano yung sa'yo, yung term mo is basically in terms of personal perspective na yun. Yung sinasabi mo. Pero kasi, ang term na pro sa mga pangungusina,
once na nagtrabaho ka na as a, yun na yung as in career mo, as a job mo, basically, in definition, pro ka na. Pwede. Kumbaga, yung sa'yo is personal, ano mo na yun, hindi personal. ko matatawag na pro yung sarili ko kasi hindi pa ako marunong ng. Pero, kumbaga, by definition, once na nagtrabaho ka na as a chef, as a cook, as a chef, professional ka na. Kasi ano ka na eh, you're handling food na to be fed sa customers. So, professional food handler ka na. Parang ganun. Tama. Well, I mean, as much as may definition and all that, till this day, ano pa rin ako, like, calm lang na wala akong alam. Kasi, the moment na wala akong alam, yun yung opportunity na marami pa akong pwedeng to learn, to grow. Tama, kasi, tama. Magandang attitude yun, lalo na sa profession natin. Oo, kasi meron akong 2 mentor na nagbuhat sa akin sa buong career ko sa kusina. Shoutout kay Kuya Ken at kay Kuya Nathan. Silang dalawa shoutout sa inyo. Silang dalawa yung nagtulak sa akin sa pagiging kusinero. Kasi nung mga panahon na nasa pandemic, dude, wala akong mahanap na trabaho. Nag-send ako ng CV sa isang company na hindi ko na-send CV ko. Nag-email lang ako. Here's my CV. Tapos wala man lang attachment. Nag-apply ako sa studio. May Studio City ba? Basta may Studio City, City of Dreams. Ang pinaka gusto kong maging trabaho is parang audio engineer. Kasi gusto ko lang mag-ano ng amplifier. Tech side. Kasi nung mga panahon nagigitara ako at mahilig ako sa mga effects. So in a way na parang gusto ko pang galingan to. So gusto ko galingan yung sounds. Kumbaga passion meets career. Oo. Tapos walang tumanggap sa akin. So yun, parang natanggap ko din na mahirap. Tapos yung ate ng fiancé ko, minessage ako, sabi, naghahanap kami ng tao sa sa Four Seasons. So I'm like, ganun ba? Sige. Without even thinking, wala. Sinend ko na CV ko at tuloy-tuloy na yun. Tapos, naalala ko dapat magsa-start ako January ata o February. Pero na-push back kasi nga pandemic. So ginawa na ako March 16. So, March 16 talaga ako nag-start. And then, from then on, yun, tuloy-tuloy na. Naging start ako, Comi 3. Ano yung naging point na para ito na yun, mahalin mo siya, na ito na yun? Ano yung naging spark sa'yo nun? Okay, let's say, anong araw yun? Anong senaryo? Kung bakit mo nasabi na tanginan, sarap pala magluto, sarap palang maging chef. Ano yung senaryo na yun? Masasabi ko, after 6 months sa Four Seasons, kasi yung first 3 months ko, muntikan na ako matanggal. Dahil ang bobo ko talaga. Yun ang sinasabi ko, pero yun yung totoo. Sarap ng tingin ni ate sa'yo. Hindi kasi iba yung, kumbaga kaya mo siguro nasasabi yun kasi hindi pa yun talaga yung, hindi naman talaga yun yung gusto mo eh. Kumbaga yun lang yung choice mo eh. Kailangan mo ng trabaho eh. Actually, medyo, ang pagkatotoo dito, pinilit ko sarili ko mahalin. Kasi, ito lang yung alam ko. In terms of like, dito talaga tumayo. In terms of like, parang, alam mo yun, magsasayang ba ako ng oras? Magsasayang ba ako ng oras maghanap na naman ng trabaho? Alam mo yun? Maghahanap na naman ako ng ibang career path. Tapos aaralin ko na naman yung sistema na to. Whether if it's bodyguard or kung ano waitress, diba? Kung ano man trabaho, diba? So, do I really want to go through all that again? And nandito na ako. Kasi time is so precious para sa akin talaga. Yun ang pinaka-currency ko is oras. Oo naman. Pera is pera. Bumabalik naman yan eh. Kahit sabihin mong gumastos ka ng ilang libo. Maging broke ka man. Naging broke ka man. Pero buhay ka. May oras ka pa. May oras ka eh. Kaya mo pang kumilos, di ba? Kaya, ang masabi ko, pinilit ko sarili ko. Mahalin tong trabaho. Kumbaga, ang point of view mo na lang is, kaysa mag-waste ka ng time na maghanap na naman ng career, why not try na improve dito sa career na to and baka eto na. Alam mo, kailan ko lang namahal? Nung competition ako, after 2 years. Ano saan ka sumali? Young Chef? Young Chef. So, na-promote ako after 1 year sa Four Seasons. Kasi, wala, grind lang ako. After akong sigawan araw-araw, lagi akong dinadabugan.
yung pagka-clock out mo, mini-message ka pa rin sa WeChat. Baga wala kang freedom pa rin. Walang freedom. Mini-message ka pa rin na, hoy, nakalimutan mo to. Ang dami. Tayo na yung dalawa kong mentor. Araw-araw akong tinitira. Nick, putang ina, ano na naman to? Wala lang Chef Nick eh. Wala nang ganun. Diretsong Nick. Ano ba? Yun, tang ina lahat. Para akong bata na... Tapos wala kang magawa. Lahat ng katwiran ko, wala, may counter sa akin. Wala, hindi ako nananalo. So, doon ako natuto na, tangina, kaysa naman maghahanap pa ako ng katwiran, sige, improve ko sarili ko. Doon naging parang mentally challenging na, paano ko improve sarili ko habang nasa environment ako na ganito? Wala, tinake-in ko na lang. Kasi, at the same time kasi kailangan mong... Oo, kasi pandemic meron ka pang, kumbaga, meron ng mga ganong senaryo, tapos, real time, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong mag-perform. Kasi nandun ka sa trabaho, kailangan mong mag-perform kahit sabi mong ang daming mental stress. Pero wala kang choice, kailangan mong mag-perform. Tama. Tsaka binabayaran din ako. Binabayaran ka, so, yung concept, ka. Yung mindset ko na binabayaran ako, silang gumagawa ng schedule para sa akin. I mean, nakakahiya din na hindi ako mag-perform man at least. Despite gaano katoxic yung mga kasama ko, binibigyan pa rin ako ng opportunity magtrabaho. Well, actually, isa yan sa mga, sabi nga nila eh, lalo na yung mga mentor ko rin dati, nung rookie pa ako, sabi nila sa akin, ang pangungusina, same challenging yan as para ka nag-militar, para ka nag-sundalo. Kasi ano yan eh, constant battle yan ng physical and mental. Kasi ano siya eh, pag half prepared ka sa kusina, hindi ka talaga tatagal. Mag-iisip ka talaga na mag-change ng career, mag-switch, lalo na pag hindi mo ma-manage yung pressure. Ilang beses ko naisip yan. Throughout my first year, ilang beses ko naisip yan. Naisip ko na parang mali yung nagawa ako. Hindi tama yung napili ko. Nakalbo nga ako eh. Sa stress. Nagka-alopecia ako. Ewan ko kung napapansin mo, may white hair ako dito. Napansin ko na ngayon. Ano kasi, around 2021, isipin mo, na-promote na nga ako noon, pero mental stress pa rin. Kumbaga, ang dami pang luck. Oo, tapos, missing. Ano yung pang nililigo ako, doble yung nahuhulog na buhok. Hanggang sa nakita ko na lang, pagkataas ko ng ganito ko, putang ina, may 5 pataka worth na butas na kalbo na. So, nagpa-check up ako sa dermatologist, tapos, in-injectionan ako sa ulo, na sinabi sa akin na stress daw. Usual naman na usual cause ng minor alopecia is stress talaga. Nagkaroon din ako niyan, sa buti nga sa'yo, 5 pataka lang. Sa akin, eto. Shit. Hirap. After nung surgery ko noon, yung post-surgery, yung nagpapagaling ako, nagkaroon ako ng ganun ka lang. Anyway. Yun. Tapos, alam mo yun, parang doon pa lang, pwede na ako magrason na lipat na ako ng career, di ba? Kumbaga, hindi to maganda para sa akin. Hindi maganda para Some sa people would, eto, advice ko din huwag nyo gayahin. Kasi sometimes, may yung katotohanan din na minsan sinasabi ni Lord sa'yo na, look, binibigyan na kita lahat ng reasons bakit umalis, di ba? So, eto na yung, kumbaga, siguro, yan na yung point na parang, actually, hindi nga ako naniniwala kay Diyos nung mga panahon na yun eh. Kasi parang, solo flight lang ako. Sabi ko pa naman, tayo na, kaya ko to. Which is, kinaya ko naman, pero yung mental state ko talaga, wala. Talagang gusto ko mag-resign. Pero nung... Hindi ka na masaya pumasok, parang pumapasok ka na lang dahil kailangan mo nung... Kahit yung mga mentor ko, minsan kami, mga panahon na hindi kami nagkakapansinan dahil talagang initan na eh. Kumbaga, nandoon yung fact na, okay, sige, tanggap ko na bobo ako. Pero, valid din yung opinion ko na, tangina mo, lagi mo ako tinitira araw-araw Parang hindi na rin siya valid na, di ba? So, syempre, yun yung parang 2022 Nick o 2021 Nick. Noong 2022, puta pre, yung dalawang mentor ko umalis na ng 4th season. Wala naman ako dyan, pero political shit lang. Ano na sila? Vaccine na sila kasi better opportunities and whatnot. Which is good for them naman eh. Sa bagay, mga amo ko din naman, parang supportive naman sila. Anyway, dumiretso tayo dun. Fast forward, naisip ko na din, mag-isa na ako. Wala na yung original team ko sa 4th season. Parang nakakatamad na sa Nakakatamad na kasi isipin mo, kasama ko, ilan kami?
Mga 5, 6 kami. Puta, nung nagsialisan sila, ilan na lang kami? 2 na lang kami. Kaya doon ko rin, just sa sinasabi mo, doon ko rin masasabi na hindi totoo yung work is work eh. Kasi minsan, ang laking factor nung mga kasama mo eh. Like, tama. Minsan, yung pagkaliba, tulad niyan, nung nag-aalisan na, parang alam mo yun, parang minsan kasi ako, pumapasok ako dahil di lang din naman sa trabaho. Parang, kasi excited ka pumasok sa, tanga na dyan yung mga ka-vibe mo sa work, parang, ang sarap magtrabaho pag nakikita mo sila. Parang ganoon. Hindi lang siya, hindi totoo yung work is work. Tama. Meron pa ring aspect doon na papasok pa rin yung personal eh. Tama yun. Tsaka kailangan, kung wala kang mahanap na ganong klaseng tao, gumawa ka ng paraan na ikaw mag-approach. Kasi minsan, meron tayong... Kaya sinasabi nila work is work kasi mas masarap siguro buhay nila after work. Which is facts, which is good for you, diba? Yes. Pero for some people like us, siyempre, binabalanse natin yung work and life. Mas maganda na pati yung work, gandahan din natin. Maganda rin yung environment. Kung mahihayin yung mga kasama mo, tangin na kausapin mo. Kumbaga make way na ikaw naman yung maging way para mag-open up sila. Kasi minsan yung mga yan, baka naihiya lang din eh. Baka nai-intimidate lang din sa'yo. Tama. Kaya nung umalis sila, bre, talagang, alam mo yan? Naiwan na ako, hayop kayo parang ganun eh. Alis na rin ako. Pero sige, stay mo. Ako, naive ako nun. Naisip ko, sige, stay pa rin ako. Kakayanin ko to. Kasi, sa amin kasi, Comis 3, tapos Comis 2, tapos Comis 1. Actually, yun naman talaga dapat ang hierarchy. Yun naman talaga dapat. Pero, nung time na yun, naging Comis 2 na ako, diba? Nag-aantay ako ng promotion kasi minsan, alam mo, hindi mo maiwasan, sinabihan ka. Na may potential ka. May potential. Sige, so tuloy-tuloy. Minsan bait yan eh. Minsan, tama. Aminin ko, tama yun. Yan yung mga unspoken sa industry. Totoo. Na lalo na sa between old school and new school. Yan yung ako sa totoo lang masyado akong critical dyan. Like yung how it's supposed to be. Tsaka in the first place, sige sabihin natin mas mataas position mo. Pero by the end of the day, we're both human beings. We're both being paid by the company. 'Di ba? As long as you have, parang ang sa akin, as long as you're on the right, hindi mo kailangan ma-pressure or ma-intimidate kasi hindi ka naman pwedeng tirahin personally. Titirahin ka lang naman work-wise eh. Yun lang naman yun eh. Pero kailangan, yun lang sa mga bagong chefs. Kailangan lang din, kung gusto nyong ma-achieve yung ganun, kailangan matuturuan nyo rin ma-differentiate kung ano na ba yung boundary ng work-related sa personal na. Tama. Kasi hindi ka pwedeng umalma eh. Paano kung ang sinasabi sa'yo is work-related tapos gusto mo lang mga atwiran? Hindi pa pwede yun. Kasi ang pinopoint out sa'yo is about work. Pero pagka nakocross na yung boundary ng work at napupunta na sa personal shit, yun na yung time na pwede ka na magsabi na, tangay na mo, hindi na pwede yun. Parang ganun. Kilala ko yun. Baka nga kilala mo. Tumingin eh. Hindi. Hi, Ana! Si Ana yun. Yun yung sinasabi ko na kwento ko sa'yo kanina na siya yung nagkulit ng DJI. Siya yun. Ana! Anyway, magmamadali na yan umuwi. So anyway, yun nga gusto ko na mag-quit, di ba? Tangina, napaisip din ako na ayaw ka na din. Kasi umalis mga kasama ko eh. Biglang yung amo ko, yung mentor ko na in-check, sabi sa akin, Nick, sasali kita sa competition, gusto mo? Sige. Yun yung Young Chef, Young Waiter 2022. Paisip ako, sige nga, try ko nga. Sinabi niya sa akin, sige, mag-apply ka sa online, mag-send ka ng video, ganyan. Puta, so gumawa pa ako ng video. Nasa YouTube, nasa una kong YouTube channel yun eh, yung Young Chef, Young Waiter, parang sali-salihan. May connection siya. So, parang kailangan ko lang gawin yun para lang show face. Pero sa totoo, pasok na ako. So, pagpasok ko, yun. Eto na, bakbakan na. Meron kaming mga ilang months pa nun bago magdating ng September. Nagsimula kami around June or July. Ganun. Etong time na to, sobrang hirap din. Kasi, yung kuya ko, magmamigrate na sa Canada. So, pumasok ako sa trabaho for 47 days straight. Kasi ang competition is September 17. Tangina na walang off? Nagsimula ako nung August. Nung mga June, July, yan yung parang
planning. Tapos, paminsan-minsan, papasok ako na after work, balik ako sa trabaho para mag-isip kami ng plano. Oo. Tayo na pre, nung August, sinabi talaga ng executive chef ko, Nick, kailangan mo na 100% dito na. So, it came with the sacrifice of less time ko nakikita kuya ko. So, ang hirap nun doon talagang... kasi, kumbaga, ang iisipin mo nun, doon magkikita pa naman kayo, pero matagal. Matagal, oo. Kasi, aalis na siya ng August 20, pagkaalam ko. Kasi after ng birthday niya, siya yung unang umalis, tapos sumunod yung asawa niya at yung dalawang anak. So, isipin mo, no? Nung birthday niya, naggawa ko ng time, tapos 1 week na lang, aalis na siya. Alam mo, nung nahatid ko siya sa bus, tayo na, kailangan ko pa bumalik ng trabaho para ituloy yung competition. Puta, yun yung pinakamatagal kong iyak sa taxi papapasok. Kasi isipin mo, kuya ko, nakakita ko siya. Bumalik siya ng Macau 2009 ba? 2010 o 11. Tapos, after 10 to 11 years, magsiseparate ulit kayo. Kasi nung lumaki ako, nung bata ako, never ko siya nakikita masyado eh. Lagi siya nasa Pinas, nag-aaral. Tapos yung nakita na kami, bumalik siya dito, nagtrabaho siya, tapos aalis na naman siya. Tapos harang tong competition. At paisip din ako doon na parang tangina. Parang bakit mali talaga tong... Mali tong pinili ko. Ang dami kong na-miss na mga okasyon na sana nandoon ako. Pero araw-araw ko kailangan pumasok 47 days. Yun ang burden ng pagiging kusinero din eh. Yung mga holidays. Pero silver lining, nanalo ako sa first round. Which is, para kay kuya yun. Para sa pamilya ko yun. Kasi, alam mo nung time na yun, kami ng mentor ko na in-check na, ano na siya nun eh, CDC. Ngayon, executive sous chef na siya. Para kaming mag-father and son, away kami ng away araw-araw. Kasi, si executive chef, gusto niya, gawin ko to. Si CDC, sinasabi niya, hindi kaya ni Nick to. Ito na lang gawin niya para tapat sa level niya. Tsaka young chef naman yun. Young chef, di ba? Pero si executive chef, gusto niya talagang durugin lahat. So, medyo madaya na tinuturo na niya sa akin lahat ng mga alam niya. Lahat ng mga technique, lahat ng mga, kumbaga dapat ako nagdi-discover nun eh. Tinuro niya lahat sa akin para magamit ko. Pero which is good for you at some point. Which is good for me. Pero at the same time, wala ako sa practice. Kumbaga, yung mga ganong kasing klase ng, halimbawa, let's say technique, hindi siya naman yung tinuro sa'yo, mastered mo na agad. Kailangan mo siya ng constant practice. Constant yun. So, na-imagine, putang ina, ang hirap nito Kumbaga, imbis na yung way niya na para turuan ka, para manalo ka, mas nakadagdag pa sa burden mo. Na tapos, mental stress na... 2 days before the competition, pinagsabihan ako na, Nick, ipo-pull out na lang kita kasi hanggang ngayon hindi po pa ma-master yung pinapagawa namin sa'yo. Like, eto guys, ako nagsasabi sa'yo, competition is competition. It is your competition, pero kung hawak ka ng kumpanya, competition ng kumpanya, hindi kasi nire-represent mo sila eh. Oo, pero syempre, thankful pa rin ako na binigyan ako ng opportunity kasi the last 2 weeks bago mo competition, hindi na ako pumasok sa kusina. Diretso sa workstation ako. Focus ka dun. Practice araw-araw. Gumagastos si executive chef sa ingredients para mag-practice ako na mag-practice. Tapos, pinapag-practice namin yung ingredients na gagamitin namin sa araw na yun. Pero ano pa rin yun, tol? Achievement pa rin yun. Oo. Pero muntik na ako i-pull out. Alam mo yung ginawa ko? Talagang inaway ko yung CDC ko. Sabi ko, you know what? I don't fucking care. Pupunta ako doon. Magpapakita pa rin ako. At dadalhin ko yung kung ano yung kaya kong dalhin. Kung kailangan ko gumastos ng sarili kong pera ngayon, magagastos ko sarili kong pera ngayon. Kasi nandun ka na eh. Oo, tapos sabi ko nga marami ako nasira na ingredient o marami ako nagastos na pera. Sige, bigyan mo ako ng waring. Wala akong paki. Ginanong ko na, napuno na ako. Sabi ko, fuck you. I don't care if you give me warning letter, I'll go there myself. Ginanong ko na. Tsaka in the first place, sila naman yung nag-insist sa'yo eh. Sinabi ko talaga, I am not giving up on this shit. You're not making me you're not gonna give me up. Parang, di ako susuko. Tsaka in the first place, sila naman yung nag-insist na isali ka nila dun, di ba? Talaga, sinabi ko talaga, fuck you, I don't care. Bigyan mo ako ng warning, if I'm gonna lose my job, I don't care, I will go. Dude, nag-away talaga kami ng amo ko, hindi kami nagpansinan ng isang araw nun, no? Kinausap niya ulit ako, look, sige,
tutuloy pa rin natin. Tapos gumawa lang siya ng paraan kasi dude, yung pinapagawa sa akin, aaminin ko, hindi ko kaya. Kumbaga hindi pa siya at that time, hindi at pa that time siya sa level ko, hindi pa siya sobrang hirap. Tapos competition day. Nakita kami ng mentor ko sa nakita kami sa baba ng IFT. Sabay kaming tumaas. Galit na galit sa akin kasi nakalimutan ko mag-order ng basil. Hindi ko nadala kasi the night before the competition, nag-drive na kami papunta doon. Dinala na namin mga gamit namin. Setup na. Pero nakalimutan ko magdala ng isang ingredient na pinaka-critical sa isang dish. So, which is basil. Ang ginawa niya, nag-aral siya din sa IFT. Pinuntahan niya yung garden ng IFT. Pumitas. Tinanggal niya. Ito, gamitin mo to. Binulsa ko yung basil na yun hanggang sa dinala ko na doon. Tapos tinago ko agad sa rep namin. Tawa ko ng tawa. Sabi ko talaga, thank you IFT. Meron kayong tanim na, wow, sana all, di ba? Pero ikaw, like, let's say, sige, kung ikaw ang papipiliin, given that, at nandito ka na ngayon, tinutuloy mo yung pangungusina, kung noong time na yun, kung may babalik mo pa, would you take it back? Ay, oo. Would you take it back na magkukusina ka pa ba, or by that time, kung may babalik mo lang, that nag-change ka na ng career at that time? Meaning ko, kung nasaan ako ngayon, hindi ko papalitan to. Andito na talaga. I am happy na si 2020 Nick nagtiis. I'm happy na si 2020 Nick, putang ina, dinaan niya lahat ng tae na madaan niya para makarating ako dito. Kasi, nung nanalo ako nung competition na yun, alam mo, yung plating pa lang, hindi ko na nasundan. Galit na galit amo ko na video niya yun. Hindi kami nag-usap ulit ng isang linggo kasi hindi na matanggap na nanalo ako. After baliktad no? Nagtampo dahil nanalo ka. Hindi kasi hindi ko nagawa yung gusto niya. Oo. Hindi, ayun nga eh. Kumbaga, personal imprint mo yung kasi ikaw yung nasa competition eh. The thing is kasi, ang ingredients is Obsi Blue Prawn, caviar, tsaka yung brand na chocolate. Gagawa kami ng all dish to? Gagawa kami ng dish within that prawn. Tapos yung dessert is yung chocolate. Okay. So, gets. nung time na yun, ang pinagawa sa akin sa pastry is parang chocolate mousse cake na lava cake na may passion fruit na banana. Sabi sa akin ng judges, 50-50. Subjective to. Kasi gusto ng isang judge, yung isang judge ayaw na ayaw. So, hindi nila masyadong pwede i-touch on yun. Kasi naging cultural na daw eh. So, automatic pass na daw yun. Yung dish ko daw, ang sabi sa akin ng judge, masyado daw akong hardcore. Kasi ako lang daw yung ginamit ko lahat ng prawn. Lahat ng balat, pinirito ko, ginawa kong stock. Kumbaga pinakinabangan mo lahat ng parts. Yung 3 prawn, ginawa kong quenelle, tapos pinirito ko. Ang dish ko ay ang tawag ko ay Sosyalin na Pilipino. Ewan ko, mahanap mo na lang siguro yun sa Instagram ko, pero yung dish na yun ay Filipino base. Kasi yun lang talaga alam ko kayang gawin na perfect. Hindi ba perfect, pero yun yung comfortable. Komportable ako maglaro ng ingredients doon. Gumawa ako ng sarsa na sauce, purely sinigang para lang sa isang prawn. Yung kumbaga lahat ng kamatis, radish, onion, tamarin. Nagpabili pa ako ng tamarin sa Red Market. Pinababad ko sa mainit na tubig, tapos kinaskas ko yung asim niya. Yun yung asim ko sa sinigang ko. Tapos binilender ko, pinireduce ko. Naging fermented bullshit nga siya na ewan, pero isang patak lang at isang slide lang nilagay ko. Asim nun. Pero yun yung, kumbaga, alam mo agad sinigang eh. Nandoon yung element ng sinigang. Diba, pagkakain ka sa kanin, yung kanin mo may baboy, may gulay, yung asim ng sabaw. Pagkatikim mo, yun eh. Yun yung ini-interpret ko sa dish ko. Tapos gumawa ako ng parang lumpia na finold ko siya na parang bag. Tapos, yung sausawan, di ba, pag naglulumpia tayo, sausawan natin is yung sweet and sour o sweet and sour o yung chili sauce, na Thai chili sauce.
gumawa kami ng sariling interpretation. Ginamit namin yung caviar na binigay sa amin. Doon namin nilagay sa sauce. Yung caviar, hindi siya caviar, yung kulay orange, parang fish egg ba na ewan? Basta Salmon roe? Salmon roe. Crab roe, marang gano'n. Ay, salmon roe pala binigay. Salmon roe binigay nila. Si executive chef ko, gusto nga niya i-blender yung salmon roe. Sayang eh. Pero wala, hindi namin din magagawa kasi doon ko natutunan, pag binilender mo ang salmon roe at niluto mo siya, para ka lang gumawa na blended na salmon fish. Tsaka hindi, wala lang yung pagka, ano yun. Kumbaga, yung salmon roe is... puree ng karne ng salmon. Oh, ano kasi yun eh, ang salmon roe, kaya nga is made to be used as is. Is, di ba? Pero yun. Wala eh, siraulo yung mga amo ko, experiment. Yung nanalo ako, alam mo yung email, minessage ka na, uy, ito yung top 4. Nakasama pangalan ko, tangina. Sa loob-loob ko, masaya ako. Oo, kasi naka-appreciate ng judge pa rin. Kumbaga, ang food naman kasi, kasi sila kasi, iniisip nila yung cooking is about certain types of technique or certain yung mga common shit na pagkain. Pero hindi, kasi by the end of the day, when it comes to competition, ang tinitingnan ng judges dyan, bukod dun sa knowledge and skills na meron ka, is yung creativity mo. Yun naman yun eh. Competition yan eh. Kaya nga eh. Tapos, alam mo yung... Kaya parang... It's all good. It's all good, man. So, kung nanalo ako nun, sa loob-loob ko, yes, pero fuck. May finals na. So, finals kami sa Win Palace. Sa October 18 daw. So, 18 days straight ulit ako 17 days straight ulit ako pumasok. Puta, ina itong mga to, talagang sinagad ako parang 2 buwan na higit yung... Pero ang maganda doon, nag-pay off naman. Kasi by the end of the day, ano yun eh. Kahit sabihin mo, manalo-matalo, talo naman ako sa finals. Nakapag top 4 ka, pero ang biggest takeaway doon, yung experience mo na, experience at confidence na nag-gain mo doon sa competition na yun. Pero ito tol, siguro, ito na lang siguro, let's say before matapos tong episode 14. Ano na lang siguro ang ma-advise mo sa mga, ikaw, tulad nga ng sinabi mo, kumbaga, 5 years, recent ka pa lang din naging chef. Ano ma-advise mo na lang sa mga aspiring chefs? Ano mabibigay mo na advice sa kanila? It's a tough one. Let's say, coming from you personally, ano yung ma-advise mo sa kanila kung gusto nila talaga mag-person ng kitchen? Meaning ko, maging honest ka lang sa sarili mo. Kasi, hindi ito talaga para sa lahat. At, a part of me wants to tell you na wag na lang. Totoo, kahit ako. Kasi, isa siyang, hindi naman waste of time, pero kasama na din yun noonte. Kasi, malaking oras talaga masasayang mo. Kasi, yung trabaho namin is talagang demanding. Bakasyon, public holiday, kailangan nandoon ka. Day off ka sa araw ng mga taong pumapasok. Tapos, papasok ka ng parang kahala mo, forever ka nandoon. It's taxing. It's taxing talagang, ano na yun eh. Talagang, nagiging honest lang talaga ako. Kasi, like sa kwento ko kanina, na parang tangina, parang ayoko na. Suko na ako. Dapat, kung gusto mo talaga to, tanungin mo sarili mo. Ang advice ko, subukan mo pumunta sa mga part-time na trabaho. Kumbaga may mga restaurant dyan na kayong mga Chinese speakers. O pasok kayo, kausapin nyo yung may-ari o kausapin yung waiter. Pwede nyo kausapin yung amo. Tanungin mo lang, pwede ba ako magtrabaho dito ng 1 week na walang bayad? Hindi nyo ako kailangan bayaran. Ewan ko kung pwede to Mag-experience lang. Testingin mo lang. Tingnan mo kung kaya mo. Kasi, ginawa ko yan. Nung nag-part-time ako sa Maxo. Diyan sa Maxolis. Yes. Ang masasabi ko, hindi ko rin nagustuhan. Pero, sa story ako kasi, pinilit ko Yes po. Pinilit ko, Pilipino yun? Sabi Pinoy. Sabi ko, yes po. Anyway, like, dito, tangina naman itong mga ito. Na-blackout ako bigla eh. okay lang yun.
McSorley's yun. Nasabukan ko doon and I don't like it. And ironically, nandito ulit ako, di ba? But in a better position. Know also when to quit and when to proceed to the next step. Kasi yung nangyari sa akin, lumipat na ako. Wala na ako sa dati kong kumpanya. Pero ngayon, nasa bagong posisyon ako na mas mataas. And technically, mas mataas yung bayad. And the job is more easier for me because it's something... It's more relaxing na nga sa akin ngayon kasi alam ko na paano. May knowledge. Tsaka may knowledge ka na eh. May knowledge na ako. Tsaka at the moment, cold station pa lang naman ako eh. So, at the moment, it's not that hard. It's sobrang chill lang. Parang akong pumapasok sa 9 to 5 na pasok sa Blue office. Blue collar shit. Kwentuhan, gawa ka ng ganito. Parang lutong bahay nga lang yung dating eh. Tas, hindi kasi ngayon, kaya mo nasasabi kasi nag-gain ka na ng knowledge eh. Kumbaga, ang layo na sa first time mo na talagang totally blank eh. Yun. Sa umpisa lang talagang mahirap. Pero kung yan talaga ang gusto mo, expect the worst on anything. Kumbaga, ano yan eh. Kung hindi ka yung tipo ng tao na willing mag-sacrifice, wag na. Tama yun. Kasi kailangan mong alamin na ano yung kailangan mong bitawan para ma-pursue mo tong ginagawa mo. Maraming intangibles yun. Yes. Yung, like for example, tulad nga ng sinabi niya, ako rin dumaan din ako sa ganyang phase. Pero once na na-discover mo na ako kasi, ang pinagkaiba naman natin, ako kasi, in the first place, it's okay. In the first place kasi, as early as primary school talaga, alam ko ng kusina ang gusto ko. Kaya kumbaga, everything it entails, kumbaga ready, kumbaga prepared na ako, ano man yan. Tsaka keep trying lang din. Kasi, sasabihin ko sa'yo, sometimes when you see something na parang, gusto ko rin yan. Pero in reality, it's the 180 of it na, ang pangit pala. Nagiging totoo din yun. It's okay. So, alam mo yun, parang, huwag ka matakot mag-experiment, ikot-ikot ka lang, tingnan mo kung ito talaga gusto mo. Hindi lang sa kusina, any other job na ano man balak mong gawin. Basta try mo, tumagal ka doon, tas maging honest ka sa sarili mo. Pero at the same time, kailangan mo maging dedikado sa isang bagay. Kasi, tsaka decisive ka dapat. hindi ka pwede maging indecisive, lalo na sa ekonomiya na to. In anything naman eh. Kasi, hindi lang sa kusina. Kasi kaya ako lang tumagal sa kusina kasi ito yung pinaka-kaya kong gawin na alam ko, even though na ayoko. Pero nung gumaling naman na ako at kaya ko naman na din at umayos naman ako sa trabaho at syempre stay humble, stay motivated to learn pa rin, it gets easier. Yun yung advice ko. Tsaka especially, pinaka number one factor is wag mong muna masyado isipin yung pera. Exactly. Kasi kami yung ang masasabi ko is not the lowest paying job, pero one of the lowest paying job. Pero once na nag-reach ka na at some point ng position, kami rin yung isa sa mga highest paid jobs. Ang pagiging kusinero is walang middle ground yan. Walang gitnahan na, pwede ako sa ganitong position lang, like supervisor. Totoo. Kasi kung sa tutusin, demi-chef na ako ngayon, pero syempre parang I want more. Naman. Medyo kulang pa rin to. Pero obviously, kumpara sa commis chef ko, laki ng pinagkaiba. Pero ever since cold ka? Cold ako, tapos sa Four Seasons, nagiging ako, cold and hot. Ang nangyari sa akin sa Four Seasons, tumutulong ako sa cold station, hot station, buffet, tsaka banquet. So, all around ako. Yun ang maganda. Nung na-realize ko yung asset ko, yung skills ko, ginamit ko na yun. Yung pagiging kusinero, hindi lang yan basta pagbukas ng pilot at buksan mo yung apoy at magprito ka ng something. It's also have to do with paano ka makipaglaro sa tao. Paano mo kakausapin yung server. Actually, yun nga yung sinabi ko kanina, na hindi lang yun, maraming intangibles ang pagiging kusinero. Marami siyang intangibles na
Akala mo luto lang. Maraming aspeto. Lalo na kung gusto mo mag-GoPro. Minsan mapapaisip ka, bakit yung pinaka-bobo mong sous chef ay yung pa yung pinakamataas binabayaran? Tapos mapapaisip ka din na ano lang talaga siya. Magaling lang siyang sumipsip sa politician. Oo. Politician lifestyle. Merong mga kusinero na politician, merong mga kusinero na sundalo. Magaling sa lahat, pero wala sila neto. No offense, pero sometimes hard work doesn't get you far. Kailangan mo din isipin paano laruin yung mga tao. Kumbaga ano yan all trades. Kailangan alam mo yung all trades. Hindi lang basta, kasi maraming ganon, yung maraming magagaling, pero nasa ganitong position lang. Pero bakit di sila mabigyan ng opportunity na ganito? Kasi nga, it's not all about that, guys. Lalo na sa pro world. It's not all about that. Minsan nga, naalala ko wala naman ako sa 4 seasons, so wala kayong magagawa. Minsan, dahil alam ko lahat ng department, alam ko lahat ng outlet na kusina, natutropa ko yung isang kusinero sa kanila. Ang nangyayari, minsan, syempre, kada outlet, ibang costing, di ba? So, na-overbudget ka sa restaurant mo. Lipat ako sa kabilang outlet. Nagkaroon nga kami ng Mission Impossible. Nung time na yun, panggabi ako. Yung shift ko, kaya kong puntahan lahat ng kusina na ako lang kasi sarado na yung iba. Or kung may pumapasok doon na isa, wala siyang paki sa akin or kilala ako. So pagka yung kunwari, may mga times na kulang kayo sa gamit talaga. No choice ka talaga, magnanakaw ka talaga. I know it sounds very like what the fuck. Pero sa mga kusinero, alam nila yan. Alam nila yan. It just means you're borrowing. Kasi minsan, nangyayari, nakaw lang yung term namin, pero borrowing. Pero kami, under the table agreement kami. Kunwari, pag may kailangan ka sa amin. Kung may kailangan ka sa amin, bibigyan kita. Vice versa. So, dahil sa ganong relasyon, dahil sa kanila, may opportunity ka na one day, pag yan umalis, panakita kayo at kailangan mo ng bagong trabaho na yun. May napakisamahan ka ng maayos. Yan lang yung mga secret na pwede kong i-share sa inyo kasi minsan yung pagiging introvert, aaminin ko, hindi yan gagana sa kusina. Hindi. Kailangan kailangan people's person ka pa rin. Alam ko, pagiging introvert is trait ng tao at alam kong mahirap siyang baguhin kasi yun talaga yun I mean, pero kung sobrang meron naman mga introvert na kusinero, pero kung sobrang intro ka, wag ka na magkusina. Wag ka magkusina kasi kailangan mo talaga kausapin. Tsaka ang pangkusina, team game yan. Yes. Team game ang kusina, hindi siya tennis, hindi siya boxing na may solo. Team game ang kusina. Ngayon sa bago kong trabaho, sobrang ang layo ng difference yung kumbaga kung saan ako nanggaling sa 4 Seasons versus dito sa bago kong trabaho ngayon. Hindi ko na lang sabihin, baka mamaya. Pero alam naman nila kung saan, hindi ko na lang babanggitin. Pero dude, sobrang culture shock ako. Maniwala kayo sa akin, pag sinasabi nila na ang kusina ay toxic at ganyan-ganyan, hindi yan totoo. Meron talagang isang trabaho para sa iyo na nag-aantay lang na walang toxic. Meron yun, mahuhulog at uhulog. Nandun pa rin naman yung mga konting banter. Meron yun. Pero ang maganda sa amin, wala nagme-message after work. Walang drama. Kumbaga, kung ano yung nangyari sa work, yun lang. Siguro kung may mag-message man sa after work, endorsements lang, pero wala na yung kung ano-ano pang... Kasi usual naman yun, endorsements lalo na kung halimbawa, opening shift ka or vice versa. May endorsements yun yung usual messages. Pero yung tangina meron pa mga message na drama sa tangina. Wala sa amin. Sa amin naman siguro lang, reminder lang, huy, mag-ingat ka, ganyan. Pero from my experience, sorry. Piyak ako nun. From my experience as so far, okay lang. Dito, kasama ko na din ngayon 2 kong mentor na kasama mo ulit. Na umalis ng 4 Seasons. Pagkasama ulit, hinatak nila ako. Yun naman maganda. Kumbaga, full circle mo. Full circle talaga kami. Kasi, tayo dito, talagang pinilit ako kasi sinabi talaga sa akin, Nick, hindi ka lumalaki dyan. Wala ka na pupuntahan. Ganun talaga. Minsan, kailangan mo din makinig sa mga taong nagiging honest sa'yo. Sometimes, you would think na parang,
the fuck is this guy saying? Di ba? Ang yabang mo. Pero, may totoo. Ako naman, sa side ko naman, na-foresee ko na kung meron or wala. Like for example, kung alam ko na base, ewan ko siguro, based on experience na rin, sa mga na-experience ko na rin na company, pag nakikita ko na nothing's gonna change anytime soon, gumagawa na ako ng plano nun. Hindi ako para magstay, para tignan yung halimbawa. Kasi ako personally, may buhay din ako. Hindi ko kayo hihintayin na para mag-improve yung state or yung environment or kung ano man. Hindi. I will make my own move lalo na pag nakikita ko na walang future dito. Tama yun. Take his advice. Tulad nga ng sinabi ni Nick kanina, time is so precious. Tama. Kumbaga, pagka meron ka nang nakikita na one strike, second strike, third strike, pag may mga nakikita ka na ganun, make your plans. Tama. It's no use na magstay para magpakamartir na hindi. It will parang gagaan din to soon. Tama. Kasi don't waste your time. Para sa akin like masasabi ko lang talaga sa dati kong company, shoutout pa rin sa kanila kasi at till this day, kahit sobrang toxic nila sa akin, mahal ko pa rin sila kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ako ganito. Hindi ka magiging ganyan. Exactly. Ako rin. Sometimes, it's like, may tawag doon, necessary evil. Minsan, meron kang kailangan na daanan na ganung path. Tapos, process yun. Tapos ano na yun, titiklop ka o hindi, di ba? Tsaka, at some point, marirealize mo din naman intention nila eh. Kasi, minsan, iisipin mo na lang, kaya sila ganun sa'yo kasi meron din silang inaasikaso na ayaw din nilang mamatay sa, yung crossfire. Ikaw yung fall guy minsan o ikaw yung magsasalo ng problema. Tapos, yung minsan may mga times na parang nalaramdaman na nila na nadidismal na ako kasi sinabihan man lang ako na magiging komiwan ako. Pero isang taon na ako nagantay, wala pa rin. Nabigyan ako ng warning letter sa bagay na hindi ko ginawa. Ako dati nung earlier years ko ganun kasi nga hindi ko pa alam yung tricks of the trade ng industry. Pero nung natutunan ko na yung sinasabi mo kanina na fall guy, pagka may na-feel na ako na may ganung type of person sa kusina at ako yung parang gusto niyang gawing fall guy, right there and then sinashut up ko. Halimbawa, yung sinasabi niya, yung naririnig ko na balita. Kasi minsan yung mga ganyan, iniisip nila baka hindi makarating sa'yo kaya nila ginagawa. Like for example, sasabihin nila sa tao na to na, siya yung gumawa ng ganito, ganyan, para maging fall guy ka. Which is siguro, at some point, hindi nila ini-expect na makakarating sa'yo. Pero once na na-feel nyo na masyado kayong idinidiin or gusto kayong gawing fall guy, i-confront nyo na agad. Tama. Kasi lalo na, yun nga yung sinasabi ko kanina, know the boundaries of work and personal. Kasi pagka hinayaan nyo sila, yari kayo dyan. Yun yung wish ko lang na sana yun ang nagawa ko sa Four Seasons. Kasi sobrang hardcore ng mga tao dyan, masyado na nilang pinaki yung quality ng pagkain, pero yung quality of life ng tao nakalimutan na. Yun ang industry, tol. Yeah, man. Hindi natin maalis yun. Kumbaga, that's business. Kumbaga, sabi nga nila, no one is, tama ba? Kumbaga, anytime pwede kang palitan. Ay, totoo. Business is business. So, as much as possible, kaya ako rin sinasabi yun, sa kanila, sa part nila, business is business. So, do your part din na work is work. Kumbaga, kung ano lang yung work is work, personal is personal. Kumbaga, set your boundaries din. Kumbaga, as long as sinusunod mo yung policy, ginagawa mo yung work mo, there's nothing to be afraid of. Tama yun. Huwag kayong masyadong ma-feed lalo na sa mga kusinero, mga young chef, mga rookie. Huwag kayong masyadong ma-feed sa mga sinasabi na, dapat ganyan, bla bla bla. Tama. Maraming bullshit na naging stereotype sa mundo ng kusina na sa young gen, lalo na sa age ngayon, dude, mas informed na kayo eh. Mas informed na tayo. Mas matalino na sila. So dapat talino nila. Basta as long as hindi mo nako-cross yung contract mo, wala kang dapat ikatakot. So yun, tol. Anyway, episode 14. Thank you, man. Nandito kami sa Parisian ulit, guys. Episode 14 ng Kahit Saan Podcast. Tol, baka may mga gusto ko pang i-shoutouts bago tayo matapos. Shoutout sa lahat ng mga tropa ko.
lahat kayo, kilala niyo sino kayo. Hindi ko na kailangan sabihin pangalan niyo. Pero pinaka-shoutout ko dahil ang topic natin ay pagiging kusinero, pinakamalaking shoutout kay Kuya Nathan at kay Kuya Ken. Si Kuya Nathan pala single. Kung kayo mga babae mahilig sa poging lalaki, message nyo ako bahala sa inyo. Wingman. Wingman ako ni Kuya Nathan. Hindi lang niya alam to. Pag napanood niya to, mumura-murahin niya ako. So yun guys. Right, guys. Maraming salamat. Magpa 5,000 subs na tayo. So 5,000? Malapit na. 5,000 subs. So yun guys. Congrats. Kaya nga. So yun. Sana may mga na-take kayo dito sa podcast na to. Kung wala naman, okay lang din. So yun guys, kita-kits ulit tayo sa next episode, episode 15. So magkakaroon din pala tayo ng year-ender podcast. So yun, paghahandaan ko yun dahil matatapos na ang season 1 ng Kahit Saan Podcast. So abangan nyo yun guys. Until next time. Peace!